Bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Umalis ka nang hindi man lang nagpaalam. Hi DJ Rocky. Pinakilala ka sa akin ng twin sister ko noon pa. Pinakita niya sa akin yung isa sa binasa mo na naging emotional ka. Nakikinig ako minsan sa programa mo. Kaso, hindi ko natatapos. Dala na siguro ng matinding emosyon. February 22. Nag-screenshot ako ng isa sa episode mo at sinend ko sa twin sister ko. Sabi ko parang gusto ko rin mag-send. Kaya eto ako ngayon. Ako naman ang magkukwento. Itago mo ko sa pangalang Amari. At ito ang aking secret file. Year 2018. Nakilala ko ang partner ko na isang lesbian. Itago natin siya sa pangalang Bem. Una ko siyang nakita sa studio nila. Magpapaprint ako noon ng picture namin ng twin sister ko. At siya ang nandoon. Akala ko, lalaki. Pero nung tiningnan ko ng matagal, dun ko nalaman na lesbian pala. Maputi. Malinis tingnan. At hindi ko naman talaga maipagkakaila na gwapo. Nanghihinayang ako nung paglabas ko sa studio nila na hindi ko nalaman ang pangalan. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko na nag-aaral malapit sa kanila. Nang malaman ko ang pangalan, hindi ako nagdalawang isip na hanapin siya sa Facebook. Siyempre, nag-add friend agad ako kasi nagpapapansin. In-accept niya agad. E di dahil papansin ako, nag-first move ako. Palagi kaming magkausap hanggang sa niligawan niya ako. Sinagot ko naman agad kasi syempre, crush ko siya. Umabot lang kami ng 1 buwan. Nakipag-break siya kasi meron na raw siyang ibang girlfriend. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, babaero raw talaga yun. Na nagkita uli kami at nagkaroon ng communication ng year 2019. Niligawan niya ako uli. Sinagot ko rin naman siya agad. Sabi niya kasi, magbabago na raw siya. Naniwala naman ako. Umabot kami ng 4 na buwan.
Pinakilala ko siya sa pamilya ko. Pumunta siya sa bahay. Palagi siyang may dalang pagkain. Akala ko nga hindi na siya uli maglolo ko. Hanggang sa sumali siya sa DLC, Drum and Lyre Corps. Magkaiba kami ng school. 3 years na akong tumutugtog. Kasali rin ako sa DLC sa school namin. Kaya hindi na kami masyadong nakakapag-usap at hindi na rin siya nakapupunta sa bahay. Na nagkagusto siya sa isa sa mga kabanda niya. Nalaman ko na nililigawan niya pala yun. Ang matindi, hindi pa siya nakikipaghiwalay sa akin. Nang matapos ang competition ng DBLC, ay naghiwalay na rin kami. Nasaktan niya ako ng sobra. Minahal ko siya ng totoo. Kasi bakit ganun? Lagi na lang akong naluloko. Sa pareha sa tao pa. Sa mga taon na dumaan, may mga nakilala akong lalaki. Naging boyfriend. Nang pumasok ang taon ng 2023, January, nalaman ko sa twin sister ko na may sakit si Bem. Leukemia raw ang sakit. Nag-usap uli kami. Chat-chat lang. Kinumusta ko siya. That time may boyfriend ako. Naitago natin sa pangalang John. 2 years na kami. LDR kami ni John nung time na yun. Kasi umalis na kami sa Bicol at lumipat sa Quezon Province. Nagkaroon na uli kami ni Bem ng communication. Nangungumusta ako palagi. At minsan, nagpapakwento. Isang beses, tumawag siya sa twin ko. Video call. Tinawag niya ako kasi hinahanap daw ako ni Bem. Pagkakita ko sa kanya, naiyak ako. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Wala na yung maganda niyang buhok. Nalagas na yung buhok niya. Ang payat-payat niya. Nakaswero at nakahiga. Nasa PGH pala siya nung time na yun. Nagki-chemotherapy pala siya kaya ganun. Sabi ko, magpagaling siya kasi magkikita pa kami. Hanggang sa isang araw, nakikita ko na lang yung sarili ko na gumigising ng 6:00 ng umaga para matimingan ko yung pagising at pag-online niya. Dahil kailangan niyang kumain at uminom ng gamot kapag 7:00. Nauhuli ko rin ang sarili kong chinachat siya palagi. Iba na yung nararamdaman ko, hindi na tama. Alam ko na cheating na yun. Then tinigil ko ang pagchat sa kanya. March 2023, humingi ng space si John. Nagkalabuan kami. Hindi ako pumayag pero wala naman akong magawa. Pagpasok ng April, nag-chat sa akin si Bem. Nag-usap uli kami. Kinuwento ko sa kanya yung tungkol sa amin ni John. Sabi pa ni Bem, ayusin namin. Palagi kong kausap si Bem. To the point na nagvi-video call na kami. Palaging may good morning, ingat ka, kumain ka na. Nawala sa isip ko si John that time. Nakalimutan ko siya. Until such time na gusto nang makipag-ayos ni John. Nagdadalawang isip ako.
Kasi DJ Rocky, iba na. Alam ko sa sarili ko nung time na yun ay may nararamdaman uli ako kay Bem. Inamin ko yun kay John. Nasaktan siya. Sabi niya, ayusin na raw namin at kalimutan ko na lang si Bem. So nakipag-ayos ako kay John. Nakablock na ang account ni Bem sa messenger ko. Pero hindi ko pa rin maintindihan yung sarili ko na bakit hinahanap-hanap ko pa rin si Bem. Hanggang sa naramdaman ni John na wala na akong feelings for him. Sa huli, pinili ko si Bem. May 10, sinagot ko si Bem sa messenger. Pinili ko siya hindi dahil may sakit siya, kundi dahil mahal ko siya. Nasa Bicol si Bem nung time na yun. May 29, nagkita kami sa isang fast food. Kabadong-kabado ako noon kasi magkikita uli kami. Nag-lunch kami, then pinakilala niya ako sa lola niya at tita niya na hindi niya noon nagawa sa akin. Then June 4, 2023. Pinuntahan ko siya sa Cavite. Nag 1 week ako dun. Sobrang komportable namin sa isa't isa. Yung feeling na parang matagal na kaming nagsasama. Sobrang na-overwhelm ako. Napakabait ng ate niya at mga kasama sa bahay. Bigyan ko siya ng flower, mga handwritten letter, tula. At dahil doon naiyak siya, niyakap ako. First time niya raw na makatanggap ng ganun. Ilang beses din akong pumunta sa kanila. Lagi niya akong kasama kapag may check-up siya at kapag may chemotherapy siya. Pinagluluto ko siya kapag hindi niya kayang magluto. May mga pagkakataon naman na siyang nagluluto para sa amin. Pinagtitimpla niya ako ng kape sa umaga. Minsan, nahuhuli ko na lang siya na nakatitig sa akin tapos sasabihin niya, "Ang ganda mo talaga." Ang dami kong first time sa kanya. First time kong makapasok sa sinehan at kasama pa siya. Pangalawang beses na nagsine kami ay tuwang-tuwa ako kasi paglabas namin ng sinehan, patay na ang lahat ng ilaw sa mall. Sarado na ang mga store. At yun yung gustong-gusto kong maranasan noon. First time kong makapunta sa isang mall na paborito kong makita sa social media. First time kong makainom ng sosyal na kape. First time kong makatanggap ng singsing at kwintas. Mga first time na akala ng iba ay mababaw lang o sanay na sila. Pero para sa akin masarap sa pakiramdam. At ang pinakagusto ko sa lahat ng first ko ay first dance kasama niya. September 27, birthday niya. Isang taon na rin na lumalaban siya sa sakit niya. Nakita ko kung gaano siya kasaya na nandun ako sa birthday niya. Nag-absent ako ng 3 araw sa klase para makasama siya. Then hinarana niya ako. Kinilig ako. Sino ba namang hindi kikiligin? Then fast forward to December 25. Nag-Christmas kami nang magkasama. Sa ospital nga lang. Dinala kasi siya doon dahil sobrang baba ng dugo at platelets niya. Kailangan daw siyang mamonitor ng mga nurse at ng doktor. Nag-order ng pagkain ng ate niya para pang Noche Buena namin.
Sa ospital din kami sumalubong ng bagong taon. Masaya kami pareho kahit nasa ospital kami. Kasi magkasama naman kami. Then January 1, na-discharge na siya sa ospital. Pagkalabas niya, gusto niya agad mamasyal. Pinipilit ako magstay ni Bem hanggang January 9 para raw makilala ko ang ate niya na galing sa Dubai. Sabi ko hindi pwede kasi may pasok na kami. Katapusan na ng finals. Then umiyak siya sa harap ko. Gusto niya pa raw akong makasama sa pagpapasyal. Next destination, Baguio. So sabi ko, babalik ako. Kapag walang pasok, pupunta naman ako. Pagbalik ko dito sa dorm sa Quezon Province, lagi pa rin kaming magka-video call. Palagi siyang nagkukwento tungkol sa mga pinapasyalan niya kasama ang pamilya niya. Buo na raw silang magkakapatid kasi umuwi na yung ate niya galing Dubai. January 19, pumunta si Bem sa Baguio with her family. Mabilis mapagod si Bem, kaya't pinagbabawalan din talaga siya na mamasyal, lalo na sa maraming tao. Kaya lang kasi, nagtatampo at umiiyak si Bem pag hindi pinapayagan. Gusto niyang mag-enjoy eh. Siguro nga, gusto niya na puntahan na lahat ng pwede niyang mapasyala. Basta panay ang kwento niya, kahit paulit-ulit. May binili raw siya na pasalubong para sa akin. Sabi niya pa, pagkatapos ng lahat ng pamamasyal ko at pag-uwi sa bahay, magpapahinga na ako. Kitang-kita ko kung gaano siya kasaya nang dahil sa pamamasyal niya. Na para bang nakakalimutan niya na may sakit siya. January 21, bumalik sila sa Cavite. Hindi na kami masyadong nakakapag-video call kasi nagpapahinga na siya. At para bang iniinda niya yung sakit sa ulo niya. Habang hindi kami nag-uusap, nagawa naman ako ng project ko. January 26, nagkakwento siya. Habang gumagawa ako ng artwork. Nagtataka ako noon kasi dati naman kapag may gawa ako, hindi siya nagkukwento. Ang lagi niyang sinasabi, gawin mo muna yan, tawag ka pagkatapos. Pero nung araw na yun, hindi siya natigil. Pinapatulog ko siya noon at pinagpapahinga pero ayaw niya. Kasi marami pa raw siyang kwento at baka makalimutan niya kinabukasan. Hanggang sa nakatulog na siya. 10:10 in the evening to be exact. Nagawa ako ng report noon. 12:10 ng madaling araw. Nag-chat si Bem bigla. Sabi niya, mahal. Nag-reply ako ng mahal. Akala ko tatawag siya kasi ganun naman talaga siya. Kahit alam niyang tulog ako, kahit madaling araw pa yan, tatawag siya. Nagtaka ako, tinawagan ko siya. Sinagot niya naman. Sabi niya nagugutom raw siya. Kumain siya ng 2 biskit. Panay pa rin ang kwento, nakangiti tumatawa. Tinititigan ko lang siya kasi nakakatuwa siyang panoorin. Pagkatapos niyang kumain, sabi niya, matutulog na siya at magagalit daw ang ate niya. Sabi ko, sige, tapusin ko lang tong report ko, matutulog na rin ako. Papatayin niya na raw yung video call. Ayoko sana eh, kaso magcha-charge daw siya. Pagsikat ng araw, nag-message ako agad sa kanya pero wala siyang reply. Nag-message ako agad sa ate niya para kumustahin si Bem. At ang sabi,
Dadalhin daw si Bem sa ER kasi namamaga ang kamay sa hindi malamang dahilan. Nag-alala ako ng sobra-sobra na i-update ko sa ate niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang layo-layo ko. Hindi pa rin daw okay si Bem. Masama daw ang lagay. Nag-message ako sa messenger ni Bem para kapag online siya, at least, alam kong okay siya. Then umuwi ako sa dorm na kasamang dalawa kong kaibigan dun sila natutulog kasi sabay-sabay naming tatapusin yung isang project namin. Then madaling araw na noon, naisip kong manood ng videos namin ni Bem. Habang piniplay ko yun, sinasamahan ko pa ng dasal lahat ng mga napapanood ko. Hanggang sa may isang mensaheng nagpabigat ng kalooban ko. January 28, 9:00 ng umaga. Ikinagulat ko ang isang mensahe. Mensaheng ikinabigat ng kalooban ko. Ate ni Bem. At ang sabi ng ate niya, iniwan na tayo ni Bem. Nang mabasa ko yun, hindi agad ako nakareply. Walang tumulong luha sa mga mata ko. Nakatingin lang ako sa message ng ate niya ng mga 1 hanggang 2 minuto. Nang lumingon ako sa mga picture namin na nasa kwarto ko, doon na bumuhos ang mga luha ko. Dan nagising ang 2 kong kaibigan ng dahil sa pag-iyak ko. Nagtataka sila kung bakit. Pinilit kong bigkasin yung mga salitang wala na siya habang hawak-hawak ang picture ni Bem. Nag-reply ako ng te sa ate niya. At nag-message sa messenger ni Bem. Sabi ko mahal ko. Humihiling na sana mag-reply siya kahit sa huling pagkakataon. Na nag-reply uli yung ate ni Bem. Iniwan na niya tayo, hindi na niya kinahaya. 8:30 AM. Iuwi siya agad sa Bicol mamaya. Tinanong ako ng ate ni Bem kung meron daw siyang mga habilin. Sinabi ko naman lahat ng nabanggit ni Bem. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung mga oras na yun. Sobrang daming gumugulo sa isip ko kasi may exam pa kami. May performance sa dance, drama, ukulele, piano at may scrapbook pa. Tulala lang akong nakatitig sa mga picture namin. Nagpaalam ako kay mama na uuwi ako sa Bicol para makita si Bem. Bumiyahe agad ako papuntang Bicol. Wala na akong pake kahit pinagtitinginan ako sa bus nang dahil sa kaiiyak ko. 2:00 ng madaling araw, nakarating ako sa bahay nila. Hindi ako makatulog. Hindi ko naramdaman yung pagod kahit 7 oras pa lang yung lumilipas. At kahit 7 oras pa yung binyahe ko. Sobrang lungkot ng ambience ng bahay nila nung mga oras na yun. Then minessage ko si Bem. Sa messenger niya sabi ko, mahal, nandito na ako. Hintayin kita rito.
habang si Biem ay binabiyahe pauwi ng Bicol. Kinabukasan, narinig ko na yung mga salitang, "Andito na si Bem." Nanginig agad yung buong katawan ko. Wala pa akong lakas ng loob para lapitan agad siya. Ayokong makita siya nung dumating na. Nakatitig lang ako sa kabaong niya. Tumutulo ang mga luha. Sinubukan kong mag-ipon ng lakas ng loob para lapitan siya. Kasi alam ko naman yun talaga yung gusto niya. Ang malapit ako palagi sa kanya. So, nilapitan ko siya. Then, tinitigan ko siya ng matagal. Kinakabisado ko yung mukha niya. Kinakausap ko siya habang nagpipigil ako ng mga luha. Sabi ko, "Mahal, sabi mo magpapagaling ka. Sabi mo, gusto mo pang magtrabaho sa Dubai. Gusto mo pang magpakasal tayo. Gusto mo pang makita akong graduate. At ikaw ang makakasama ko sa stage. Magde-date pa nga tayo sa Valentine's Day. Mahal, hindi ka man lang nakapagpaalam. Hindi ko man lang narinig yung boses mo. Sorry, mahal ah. Hindi agad ako nakapunta ng mga oras na gusto mo na akong makasama. Na umiiyak ka pa kasi namimiss mo ko. Pero masaya na ako kasi sa wakas, hindi ka na masasaktan. Hindi ka na mahihirapan. Hindi mo na mararamdaman yung mga tusok sa'yo. Hindi mo na kailangang umiyak kapag nakikita mo yung resulta. Na tinatanong mo pa sa akin kung gagaling ka pa o hindi na. Alam ko naman na pwede kang kunin sa akin. Pero hindi ganun kabilis. Hindi ganun kaaga. Gusto kong yakapin si Bem ng mga oras na yun. Kaya hinakap ko na lang yung kabaong niya. At sa pagyakap kong yun, ay doon ako mawala ang mga luha ko. At andun na ako. Nasa tabi ng taong mahal ko. Na kung po pwede lang, na nandun ako buong araw ay gagawin ko. Kaya lang ang sabi sa akin ng pamilya niya, dapat magpahinga rin ako't matulog. Kaya lang sa tuwing matutulog ako, siya pa rin ang nasa isip ko. Pagising ko, siya ang pupuntahan ko. Agad-agad, babantayan. And then, sa Burol ni Bem, nagsipuntahan ng mga kaibigan niya. Mga naging kaklase. Kahit yung mga ex niya. Pumunta rin yung mga kaibigan ko na kilala rin ni Bem. Dan dumating yung tita niya. May inabot sa akin. Yung pasalubong daw ni Bem sa akin galing Baguio. And then, andun din yung mga bigay kong bulaklak at mga handwritten letter ko para kay Bem.
Ipinatong ko yun sa kabaong niya. Then Feb 4, last night niya. Parang ang bilis ng takbo ng oras, na kung pwede lang sanang patigilin ng takbo ng oras gagawin ko. Sabi ko kay Bem, hindi pa ako handa. Mahal, hindi ko pa kaya. Nang ihatid siya sa sementeryo ng Feb 5, nagpaiwan ako. Doon ako sumigaw ng sumigaw. Humagulgol. Tinawag si Bem. Sabi ko sa kanila, hindi ko iiwan si Bem dito. Sabi niya, wag ko siyang iiwan. Sabi niya, sa tabi niya lang ako. Pilit akong hinihila ng mga kaibigan ko paalis. Ilang minuto akong gano'n at pilit akong pinakakalma. Nangihina ako nang maihatid ako sa bahay nila. At hanggang ngayon, DJ Rocky, hinihintay kong magparamdam o kahit sa panaginip man lang magpakita sa akin si Bem. Palagi kong pinapaalala sa sarili ko na hindi umalis si Bem, na andito lang siya palagi. Siguro ayaw niyang magparamdam kasi alam niyang mas lalo ako malulungkot. Kaya siguro ayaw niyang magpakita kasi alam niyang hindi ko siya hayaang umalis. Sariwa pa rin sa akin lahat ng pangyayari. Sa tuwing naaalala ko siya, kung ano yung bigat na nararamdaman ko, nung malaman kong wala na siya, ganun pa rin yung nararamdaman ko ngayon. Kaya Bem, kung nakikinig ka man, gusto ko lang malaman mo na kasama ka pa rin sa prayers ko. Nagme-message pa rin ako sa messenger mo. Yakap-yakap ko palagi ang picture mo. Tinatawagan pa rin kita kapag wala akong ginagawa. At minsan nagkukwento ako sa picture mo tungkol sa mga nangyayari sa araw ko. Walang araw na hindi kita inisip. Walang araw na hindi ko nabanggit ang pangalan mo sa mga kaibigan mo. At walang araw na hindi kita namimiss. At walang araw na hindi ko pinatutugtog ang mga paborito mong kanta. Mahal, hihintayin kitang magparamdam. Kahit gaano pa katagal. Mahal na mahal kita, Bem. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Amari. At ito ang aking secret vow.